Patuloy naman ditong nagsasalita si Jin-hyun. Sa susunod hindi ako titigil dyan. Tandaan mo yan. Takot naman dito si Sang-min at sabing, sige kasalanan naming sa susunod mag-iingat na kami. Napaisip naman dito si Jin-hyun, nanalo ko. Nanalo ko laban kay Sang-min at Chunwoo na some-iron ang buhay ko noon. Hindi na ako katulad ng dati, lahat ay nagbago na ng tuluyan. Namangha naman dito ang mga kaklase ni Jin-hyun, natalo mo sila Jin-hyun, sobrang nakakabago ang makita silang natalo. Junior high pa lang sobrang pahirap na si Sang-min at salamat sa iyo Gum-on ang pakiramdam namin. Nagsalita naman si Moonjin. Salamat sa iyo Jin-hyun, patawad sa nasabi ko kanina. Salita naman si Jin-hyun. Okay lang naiintindihan ko, mukhang nasaktan ka mas mainam na unahin mo na muna yan. Sagot ulit si Moonjin, Jin-hyun magkaibigan pa rin ba tayo? Sagot naman dito si Jin-hyun, oo naman kailan ba tayo naging hindi magkaibigan? Napayakap na lang dito si Moonjin, ang maging kaibigan ang maliit na taong kagaya ko, di ko bibiguin ang pagkakaibigan natin kahit kailan. Oo napakawalan mo na ko, sagot naman dito ni Jin-hyun. Pero dito sinasabi na hindi pa tapos ang lahat dahil kinabukasan pinatawag si Jin-hyun ng kanyang guro. Jin-hyun, sumunod ka sa akin bilisan mo. Sa isip naman ni Jin-hyun kung bakit ang guro ay galit dahil siguro ito kay Sang-min. Sa isip naman ni Moonjin. Dahil sa akin si Jin-hyun. Lumipat naman ang eksena sa guro, anong ginagawa mo? Mabait ako sa'yo dahil magaling ka sa klase pero gumawa ka ng gantong gulo? Sagot naman si Jin-in. Di ko maintindihan. Galit naman dito ang guro, binugbog mo ang isang innocenteng classmate, isa ka bang gangster? Na nangbubugbog ng isang taong walang balak na lumaban? Sagot naman si Jin-hyun, si Moonjin ang binugbog ng dalawa, hindi mo ba bibigyan ng pansin yun? Binugbog nila si Moonjin dahil sa katuwaan at kapag nagmamakaawa at umiiyak siya mas lalo pang natutuwa ang dalawa. Ayon sa textbook, isa itong uri ng assault, bakit hindi natin ito pag-usapan? Kaya napagdesisyon ko bilang kaibigan na makisali, dahil kung hindi ko ito ginawa si Moonjin ay lalo pang mabubuli. Sagot naman ng guro. Hindi pa ba sapat sa iyo na napaluhod na siya? Hindi mo kilala ang magulang ni Sang-min at kung ano ang kaya nilang gawin. Sagot naman si Jin-hyun. Ano ba ang ginawa ng magulang niya at ganyan ka umasta guro? Sagot naman ng guro manahimik ka. Di ko maaring sabihin sa iyo, ang lahat ay nagkakagulo na at naisipan ng lahat na bigyan ka ng mabigat na parusa. Pagkatapos ng meeting ng principal at ng vice principal na pagdesisyonan nilang patanggal ka. Nagulat naman si Jin-hyun, guro di katanggap-tanggap na tatanggalin ako dahil lang sa isang away, at ano naman ang parusang matatanggap ni Sang-min? Wala siyang matatanggap sagot naman ang guro. Salita naman ulit si Jin-hyun, di ko ito matatanggap kung tatanggalin niyo ko dapat tanggalin niyo rin si Sang-min. Sagot naman ang guro. Hindi yan mangyayari na kapag desisyon na ang lahat. Sagot ulit si Jin-hyun, guro. Ano ang patakaran ng paaralan sa pagpapatalsik? Ang grupo na nagsimula ng pakikipag-away ay kailangan mag-volunteer work meron itong ganyang patakaran. Sa pagtatangka na mambuli or manakit sa estudyante ng sadya ito ay maaring matanggal o mag-volunteer work, yan ang parusa ayon sa pulisya. Ang dapat na matanggal ay si Sang-min at hindi ako. Itinuro naman si Jin-hyun ng guro, paano mo nagawang turuan ang isang guro? Paano mo nagawan sumagot sa akin ng ganyan? Kahit ano pa man ikaw ang matatanggal. Bigla namang may nagsalita, pakiusap huminto na kayo. Ito pala ay si Sang-min, maaari bang huminto na tayo dito guro? Nagulat naman ang guro, teka anong sinasabi mo Sang-min? Sagot naman si Sang-min.
Dahil ako ang pasimuno nito, maari bang tigilan na lang natin ang isyu? Huwag kayo mag-alala dahil ako ang may kasalanan, ako ang dapat na matanggal. Sagot naman ang guro. Ano bang pinagsasabi mo? Natural lang sa magkaibigan ang magtalo. Sambit naman ni Sangmin, kagaya ng sinabi mo, natural sa magkaibigan ang magtalo, kaya wag na po kayong mag-alala masyado. Nauunawaan ko, bumalik na kayo sa klase, tugon ng guro. Bumalik na nga ang dalawa sa klase, sabay hawak naman si Jinhyun sa balikat ni Sangmin. Maging totoo ka, anong pinaplano mo? Tungkol saan? Sagot ni Sangmin. Bakit mo ako tinulungan? Sagot naman ni Jinhyun. Nagtataka din ako, pero di ako naaawa sa iyo, pero di ko rin talaga alam kung bakit. Saad ni Sangmin. Sa isip naman ni Jinhyun. Ano bang iniisip ng taong ito? Lumipas na nga ang mga araw na tahimik at dumating na rin ang quarterly final sa kanyang first year. Salita naman dito si Moonjin. Nanghula lang ako sa lahat, sa tingin ko mas madali manghula dahil wala naman akong alam sa umpisa pa lang. Totoo, ang hirap din para sa akin, saad naman ni Jinhyun. Tinusok naman ni Moonjin ang mukha nito, ikaw. Nagsisinungalin ka na naman ba? Marahil ikaw na naman ang 0.1 sa rangkang ngaon. Napaisip naman dito si Jinhyun. Ibang-iba na talaga ang junior high ko, hindi sana ganto kadali kung di nakugolang dito. At inanunso na nga ang grade ng naturang exam. At kagaya ng inaasahan, si Jinhyun pa rin ang nanguna sa klase at pangalawa si Sangmin. Kinurot naman siya ni Moonjin, dahil ikaw ang nanguna dapat manlibre ka at mag-Tekken tayo. Binati naman siya dito ni Sangmin. At tapik sa balikat. Sa isip naman ni Jinhyun, binati niya ko pero di ako komportable sa kanya, talagang weirdo siya. Tuwang-tuwa naman dito si Moonjin na rank 39 siya. At lumipat naman ang eksena kay Sangmin kung saan galit na galit ito at sinasabi sa kanyang sarili, paano mo nagawang ipahiya ako ng ganito? Di ko kakalimutan ang kahihiyang ito hanggang sa mamatay ako.